So yun, good morning. And Sabado ngayon, walang pasok. At syempre, extra na naman tayo hanggat may pagkakataon na maka-extra. So ano ngayon, 4:40 na ng umaga, madaling araw. So mas maaga tayo umalis ngayon kasi mas maaga daw aalis, 5:40. So ang tansya ko kasi lagi sa biyahe ko, 1 oras. So kaya nagmamadali ako. At ngayon alam ko na kailangan magbaon. Nagbaon na ako ng pagkain, tubig, damit. At yun, hinanda ko na siya kagabi para mabilis. So yun, update na lang kasi nagmamadali ako. At para maaga tayo makarating doon. So ayan yung buwan. Pero maliwaliwanag naman ngayon. Kulay blue yung kalangitan. At may ilaw naman tayo ngayon. Ayan o. Yan. Naglagay na ako kasi hindi ako nakikita sa kalsada. Mahirap na kasi sa highway din. Pero madalang naman yung sasakyan. Pero mas maganda may ilaw. So yun, update na lang mamaya. Sana makapag video ako. Dahil pangalawang pasok na rin naman natin. Medyo gamay natin. Pero sabi nga ni Cecil, mas mahirap daw yung trabaho ngayon. Wala daw yung trabaho namin nung una. Grabe. Halos hindi pa rin nawawala yung sakit ng katawan ko nung unang trabaho namin. Grabe, solid. Sabi ko, ayun yung pinakamahirap talaga na trabaho na nangyari sa akin sa buong buhay ko. Talagang hindi ako makatayo sa sobrang. Ngayon yung sakit pa rin ng hita ko. Pero kailangan kailangan pumasok. Kailangan natin ng extra talaga. So ngayon masakit yung katawan ko. Pero pagka kumilos ka na, maya mawawala na. Pero kung hindi ko kailangan ng pera, wala, hindi ko gagawin to. Kasi grabe, mahirap talaga. Talagang trabaho. Pero wala, yun talaga kailangan natin. So yun, update na lang mamaya pag nakarating na ako doon. Let's go! Bye bye! Kaja! Ang dilim. So yun, pag wala tayong ilaw, yan, ganyan kadilim, walang makita. Yung liwanag lang ng buwan. Ganyan ako umalis nung una, madilim talaga. Kaya naglagay na ako ng ilaw para may makita tayo. Grabe ang lamig, solid. Sarap. Para ako nagbabike sa Baguio. Mas malamig pa. Dito pa lang pagod na ako. Solid. Buti na lang napaka-safe dito sa Korea. Kahit mag-isa ka lang. May aso kumakaul. Kacha. So yun, dito na ako sa city. At dito pa lang ako huminto. Ano na, 5:18. 40 minutes na tayo nagbabike. Mas maaga kasi yung alis ngayon Mas maaga siya ng 20 minutes. Kaya dire-diretso, grabe. Nung unang alis ko, wala, dire-diretso, di pa nakangakit pa ako Pero ngayon kasi nagtrabaho tayo, yung sakit ng katawan di pa rin nawawala. Tapos ngayon, nagpatong. Grabe, sakit sa hika. Ayun yung mahirap pag sa trabaho, yung pupunta ka pa sa trabaho, yung magbabike ka pa. Okay sana kung may bus, diba? Magtatrabaho ka pag parating na sa trabaho na mismo. Pero dito pa lang, para ka na nagtatrabaho kasi nagbabike Hirap. Solid. 1 oras ka magbabike sa trabaho doon, tapos pa uwi bike. Kaya saludo ako sa mga yung mapasok sa trabaho magbabike. Grabe, yung hirap pala. Solid. So yan, malapit-lapit naman na tayo, mga 15 minutes. Kaya yun, Kadya, pwede na natin patayin yung ilaw. Let's go. Sarap na dito, ang lamig.
Daming puno. So yun, dito na tayo sa Antayan. Iniiwan ko lang tong bike dito. Aray gabi, so hihita ko parang babagsak. Iniiwan ko lang dito eh. Nakalimutan ko sa yung padlock, pero safe naman dito kahit di na ipadlock. Sinasandal ko lang siya dito. Yan, all goods na yan. Grabe, nakarating din. Anong oras na ba? 5:30. May 10 minutes pa tayo para magpahinga. Dito muna tayo tambay sa ano. Ayun, may mga tao na doon pero sa ibang alba yun, sa ibang napasukan, pero farm din. Yan, buti na lang may ganito dito, makapagpahinga. Solid boy, nakakapagod. Yung nagbike ka pero hindi ka nag-enjoy sa pagbabike mo dahil kailangan mong magbike ng mabilis para makarating ka ng mabilis, para may pahinga ka pa. Sarap, parang sarap na matulog ulit. Pero wala pa to, di pa tayo nagsisimula sa trabaho. Basta, pag nandun sa trabaho, hindi kasi ako nasanay ng ganong trabaho. Siyempre sa trabaho namin sa company, ano, basta, kung napapanood yun naman yung vlog ko sa company namin, salang sa machine, tapos pahinga. Pag nakikita ka na pinagpapawisan, pahinga, kape tayo, kape, ganun. Talagang hindi pagod. Kumbaga, bawal, napapagod kami, pero yung pauwi na. Pero minsan nga hindi kami napapagod kasi yung trabaho pag may trabaho kami, kunyari may salang kami, wala, napapagod ka lang sa paglilinis, pero sa trabaho hindi. Pero dito, grabe, bawat segundo bilang, bawat minuto, kasi bayad ka. Pahinga mo 30 minutes, tas isipin nyo 30 minutes kayo papahinga, tas 2 hours na naman, nabanat na naman ng tanim. Grabe, 2 hours, tas 2 hours, tas pahinga na naman. Tapos yung init pa ng araw. Swerte pa natin kasi malamig-lamig pa ngayon kasi spring pa. Pero pag nag-summer, grabe, patayan na yan talaga. Hindi ko alam kung makakapasok ako nun, pero sana kayanin. Kumbaga warm up pa lang to para lang masana yung katawan natin. Dahil syempre hindi naman tayo sanay sa ganitong trabaho. So isipin mo, yung pakiramdam ko nun para akong para akong nag-jogging ng umaga ng 1 oras, tapos hindi na kaya ng katawan ko pero nag-jogging pa rin ako. Tapos nag-jogging pa rin ako dire-diretso, tapos nag-exercise pa rin ako ng legs. Sakit sa dito, grabe, dito ko yung masakit ko. Yung ilalim, tapos ito yung likod. Ito, tapos yung likod. Parang feeling ko titigas to pag tagal Kumbaga magkakamasil ako dito. Yung nararamdaman ko sakit. Pero maganda rin yung pampalakas ng hita. Yun, yung nararamdaman ko. Grabe, solid yung trabaho na to. Tinawagan ko nga kahapon sila Cecil. Sabi ko, may pasok bukas. Oh kuya, agahan mo 5:40. Tapos sabi, wala, mas mahirap ngayon kuya, kasi magtatanim. Grabe, wala pa pala yung trabaho namin nung una. Mas mahirap pa ngayon. Kaya tinatanong ko sa kanila, hindi ba kayo hindi kayo napapagod? Kung alam mo lang kuya, pagod na kami. Pero kailangan kasi. Tapos tinanong ko, nung unang pasok mo, sumakit katawan mo? Oo, hindi nga daw siya nakapasok ilang araw din. Ako kasi, kunyari may pasok na bukasan ulit, hindi na ako papasok. Hindi mo na papasok kasi sakit talaga. Kumbaga, kaya kong magtrabaho doon lang sa company namin dahil nakatayo lang naman doon, naabangan, pwedeng umupo-upo. Kasi nandun ka na sa company, hindi ka pa galaw-galaw. Yun talaga, dire-diretso Kaya yun, grabe tong trabaho na to. Kung di lang malaki yung bayad, sayang din kasi. Isipin mo, may binabayaran ako sa Pinas na nasa 10k kada buwan. 2 pasok lang yun, 3 pasok lang nito. Bayad na agad yun kasi nasa 4,600 nga, di ba? Isipin na natin nasa 4,000. Malinis kasi syempre gagastos ka din, baon mo ganun. Nasa 4,000. Diba, ang hirap kitain nun. Sa Pilipinas, parang isipin mo na lang, 10 x 5 yung pagtatrabaho mo sa construction. Diba? Ganun din. Kaya yun talagang, kahit mahirap, syempre nahirapan tayo ngayon kasi hindi pa tayo sanay. Kaya yun, sasanayin lang, kailangan sanayin dahil wala, ito yung binigay sa atin, ito yung pagkakataon na pwede tayong kumita.
Kasi wala, hindi naman tayo nakaka-extra dun sa company dahil wala kang OT. Kaya tiyagaan lang talaga. Kaya yung mga nagtatanong sa akin na pwedeng may extra, meron extra dito sa mga farm. Pero sa amin kasi probinsya talaga, kaya ano, all goods lang. Kumbaga hindi, walang huli. Pero kasi bawal to, bawal. So ako na nagsasabi sa inyo, bawal. Pero dito sa amin safe dito kasi puro dito lang kami, hindi kami ibang farm. Dito lang sa mga farm sa amin. Kasama namin yung mga Korean na matatanda. So yun, sige na. Dahil 5:36 na, update na lang tayo. Sana makapag video ako. Let's go! So yun guys, ito yung ano, yan, dyan kami nagtatrabaho. Grabe, solid. Yan, nakita nyo yan? Sobrang laki na yan. Yan. Solid na solid yung pagod. Yung pagod nyo sa company times 10. Pero solid, ang ganda dito. Ang sarap pag nagpapahinga. Yan. So ayan no, parang naka-plastic pa siya, tapos bubunutin yung mga, ano ba tawag dyan? Bubunutin yung mga, ano ba tawag dyan? Parang talbos. Iaangat tapos tatabunan ng lupa. So nag-start kami dito siguro mga 6:30. Tapos break time namin ng 9 AM. Tapos ito palang lugar namin. Dito lang dito sa ano namin. Sa ano lang, sa dinadaanan ko lang. Diyan ako kanina nag-break eh. Yun sa part na yun. Tapos dito lang din kami. So parang mga bukod-bukod lang dito. Grabe, solid. Makita niya no. Init, di ba? Diyan tayo nagtatrabaho. Solid. Tatabunan tong mga ano, mga butas na plastic. Grabe, naiiyak ako sa araw. Sa Paris. Nagagaretso yan. Time is 12. Ang ginagawa namin. Hi guys, nandito na ako sa Korea pero naghihirap din ako. Gago. Ito naman natin oh. JB. Para na kami nagpipikpik dito guys. Yan. Grabe. Korea pala. Lalo pa kayo araw-araw, di ba? Grabe. Pag nandito na ako sa dulo, paano kayo kung mahimatay ako? Anong gagawin nila? Oo nga. Yun lagi ko naisip. Pag nasa Iniisip, dulo na ako. para ka magkukulaps sa init. Yun lagi nasa isip ko. Pag nasa dulo na. Nakasama namin ako rin, ang tatanda na, mga 70 to 80 years old na sila. Sipag. Ako lang pala kabata. Ito pinakabata si ano, si Cecil, tsaka si Ate Lisa. Kasama natin na Pilipino. Tapos yung kasama namin, grabe, tanda na. Katanda na nila boy, ang lalakas. Pag nangihina ako na lang tinitingnan ko eh. Parang kung sila kaya nila, kaya din natin. Kaso feeling ko magko-collapse na ako. Grabe boy. Yay! Anis. Gaan na tayo. Ay, may 10 minutes pa tayo para magpahinga. Sana tinawagan mo si Mama. Ma, Na ako dito. yung pambayad ng bahay, ito, ganito ko pinaghirapan. Oo, man. Pag napanood nyo to. Nag-white, dinigod ko, bali. Tulog tayo, tulog. Grabe guys. Half day pa lang pero yung pagod mo. Solid. Doon tayo magsisimula sa baba. Grabe. Dami nung gandong kami sa nung umaga. Dami ng umaga hanggang dun. Grabe. Solid. Napaka-solid.
Tutulog. Tutulog pa iba eh. Oo. Grabe, sarap naman kasi matulog. Tulog pa iba eh. So yun, trabaho na ulit. So yun guys, at dahil tapos na kami sa spot na to, lipat na namin yung mga gamit namin. Kasi doon naman kami sa kabila. Grabe. Dito mo may isip na yung susuko ka na para ka magko-collapse. Parang ayaw mo na pumasok kinabukasan kasi sa sobrang pagod. Pero pagka all goods na, nabayaran ka na, parang pasok ko na naman kasi sayang yung pera. Kasi sayang naman talaga. Diba? Kaya ayun lang. Ayun yung nagpapasipag talaga yung pera. Pero yung pagod, grabe, nakakapagod. Kung mayaman lang tayo, kung may pera lang na extra din natin gagawin. So yun, trabaho na ulit. Init, sabay lamig. Paalam. Dito ako dumadaan pag nagbabike ko. Diyan sa daanan na yan. Pabalik dito. Solid. Ice cream. Ice cream. Dito naman tayo. Hindi ko alam kung ano to. May isa't kalating oras pa kasi. Pero plastic oh. Sarap. Nakaraos din tayo. Kunti na lang. Grabe ang dami. Natanggal to eh. So yun, bali tapos na kami magtrabaho. Sumobra lang. Kasi dapat 5:30 lang kami. Pinatapos pa nung asawa ng Panjang. Kasi 5:52 na. Yan, lalakad kami dito kasi wala yung sasakyan. Na L3. Ay na yung sinakyan namin kanina. Nagsundo na ng iba. Sasakyan nata namin ngayon yung parang L300 na open yung likod. Parang pick up. Pero parang ginagamit namin pag nag-outside. So yun, grabe nakakapagod. May pasok daw bukas. Tapos parang 3 lang ata kami nila Cecil. Hindi ko alam kung makakapasok ako. Kasi hindi pa natin, ngayon okay tayo. Pero pag napahinga yung katawan, doon lumalabas yung mga sakit. Na halos hindi ka na makatayo. Grabe, pinaglakad pa tayo. Ay, nandun. Yan, back. Doon kami sa van. Mắng tao mà xin tay luôn ghê thì mắng nên bỏ tay ra che nên là ăn bạn bỏ tay thôi mưa 3 ngày là kiểu gì khỏi đấy thương. So yun, nandito na tayo sa apartment. Andun pa rin yung bike kahit walang lock, diba? Ay grabe boy, kinaya ko, napakalakas ko talaga. Hindi, mahina tayo, nakakaya lang sa mga kasamang lalakas. Puro babae yan, Tapos matatanda pa yung iba. Grabe. Solid. So yun guys, time check 7 PM. Nag-charge lang ako konti doon kala Cecil. At yun, pauwi na ako. Grabe. Nakakapagod pero all goods. Syempre, may sahod. Ayun lang talaga nakakapag-alis ng sahod.
Ayun ang pagod pag binayaran na kayo. So yung bayad sa atin ngayon 100,000. Hindi ko alam kung bakit mas bababa ngayon. Pero all goods lang. At least may extra tayo kahit papaano. So hindi na ganun kalamig ngayon Ngayon lang, ngayong araw. Naka t-shirt lang ako at naka short. Tingnan nyo naman yung sapatos ko. Grabe. Putik na yun Wala na. Kailangan na talagang laban. So yun lang talaga pag nagtatrabaho. Nakita nyo yung mga kasamahan namin na balot talaga. Hindi mo nga makikilala yung mga kasama mo. Pagka nagtanggal na sila ng mga kunyari break time, yung makikita mo matatanda na pala yung iba. Yung iba bata, makikita mo yung itsura. Pero pag nagtatrabaho, parang pare-pares lang ng kilos Yung mga kasama ko bibilis, matatanda na pala yung iba dun. Nakakabilib lang na grabe sila magtrabaho. Kaya ikaw, kumbaga manghihina ka, hindi ka sanay sa ganung trabaho. Pero ako, sabi ko sanay ako sa hirap. Pero grabe, pag sa farm pala, sobrang hirap. Hindi mo masasabi na sanay ka sa hirap pag hindi ka nag-farm. Grabe. Lalo dito, sa pinasukan natin. Dito sa Korea, talagang sulit yung bayad sa inyo. Talagang pagtatrabahuhan nyo. So, yun. Medyo malakas-lakas yung hita natin ngayon. Hindi kagaya ng unang pasok ko. Nung unang pasok ko kasi, tinulak ko lang muna yung pahinga. Kasi talagang pagod na pagod ako nun. Pero ngayon, kaya. Yan. Wala nga pala kaming pasok bukas. Pero sabi kanina meron daw. Tapos binago na naman na wala. Pahinga hanggang Lunes. Kasi nga uulan. So yun, si Ate Lisa naghahanap pa rin ng trabaho. Kasi sanay talaga sila sa trabaho. Tsaka nanghihinayang din sila. Sabi ko nga, ako nga feeling ko hindi ako makakapasok Tapos sila naghahanap pa kayo ng papasukan. Grabe. Ba talaga pagka ano mo yun, siyempre may mga pangarap tayo may mga binabayaran din tayo. Siguro may mga pinupundar yun sa Pinas na kailangan talaga nila ng pera. Ganun, pag nandito ka na kasi sa abroad, talagang gagawin mo yung mga bagay na yun na kahit mahirap, yung kapalit naman kasi ng pera. Sayang kasi yung panahon. Tsaka sayang din yung kikitaan mo sa araw na yun. Kaya kahit mahirap, pasok. Diba? Sila, babae pa sila. Lalo pa tayo. Kung kaya nila, mas kaya natin. Kaya yun na lang tinitingnan ko. Sila na lang talaga pag napapagod ako. Tinitingnan ko sila. Grabe. Ang lakas nila. Lakas ng katawan nila. Grabe. Nakita nyo yung itsura namin pag nasa sasakyan. Hindi mo kami makikilala. Balot na balot. Tapos pag nagtatrabaho, maputikan ka, wala na yung dumi sa katawan mo. Kahit nga humiga ka na sa sobrang pagod. Tapos pag break time, talagang susulitin mo yung pahinga dahil 30 minutes lang. Ayun. Grabe, gulat nga ako, tapos na yung trabaho. Ang sarap lang sa pakiramdam na pauwi na naman tayo. Natapos ang isang araw na. Ay grabe. Solid. Napakahirap. Pero hala, lahat naman tayo nahihirapan. Diba? So ito ito yung talaga yung paraan para kumita tayo ng pera. Buti nga nakapag video kanina na ipapakita ko sa inyo yung itsura. Yan. So ayun, pauwi na ako. Dito pa ako sa city. So ayun, update na lang tayo pag nandun na ako. Tinatawagan na rin ako nila Kuya Jay at ni Kuya Ian. Pinapakain na ako doon. Kasi Sabado ngayon Diba usually pag Sabado nandun lang tayo kain, kasama sila Kuya Anthony. Ngayon wala. Kasi nag-extra tayo. So yun. Hindi ko rin alam kung makapunta ako doon. Pero subukan ko. Kasi hindi ko masasabi ko yung yung mararamdaman ng katawan ko pag uwi doon. Kasi doon talaga lumalabas yung pagod pag napahinga ka na. Parang ayaw mo nang tumayo. So yun lang, bike muna ako para makauwi ako ng maaga. Let's go. Grabe, solid. So yun guys, bali yung pinarm namin kaninang umaga. Dito lang yun sa likod ng mga ng mga tower na yan. Kasi kita yan nung nagpa-farm kami. Kita, tas itong kalsada na dinadaanan ko. Ayan, dinadaanan ko pa over. Ayan, nagpa-farm kami dito lang din sa lugar namin. Grabe, hindi nakangawit pa ako ngayon Parang sanay na sa biyahe na isang oras pa uwi. So yun guys, bali nakauwi na ako. Anong oras ba ako nakauwi? Siguro mga 7:30 or 7:50.
So pag dating ko dito sa lugar namin, dumiretso ako doon kala Kuya Jay. Syempre Sabado ngayon, nandun sila. At Sabado day yun. Sama-sama kami diba tuwing Sabado. So ngayon sila lang. Tapos dumiretso lang ako doon kumain ako. Nagluto si Kuya Gerald ng kaldereta. Sarap. Yun, shoutout kay Kuya Gerald. Solid yung kaldereta. So yun nga. Pag-uwi ko dito, naligo. At biglang nag-chat si Cecil na may pasok daw kami bukas. So dapat di ba wala? Siguro hindi kasi uulan. Ayun lang naman daw yung problema. Kaya lang daw hindi sila nagkakapasok tuwing uulan. Siyempre, hindi ka naman makakapag doon pag umuulan. So kaya ginawa ko, nag-prepare na ako ng pagkain ko, pero parang kahit feeling ko hindi ako makakapasok bukas. Yung siyempre, hindi ko alam yung ano ng katawan ko eh. Ha? Sarap yata yung baon mo. Ayun oh, tuyo. Hindi ko nga alam kung makakapasok ako. Ewan ko sa pag nakabangon. Hinanda ko lang para pag kaya. So, yun nga. Pag... Puta mama, ikaw na yung mababalita na biglang magpunta sa sobrang trabaho. Hindi, kaya naman. Kaso, syempre di pa sanay. So, yun nga. Ayan. Nais ko na yung pagkain para kung sakaling makakalis ako. Yun. Tuyo. Itlog. Wala na. Kamatis. Tsaka sardinas. Wala na kasing yung oras pag umaga. So, gumigising ako ng alas 4. Tapos alis na agad yun. 4:30. Ganun. 4:30 ako alis bukas. Kasi alas 6 naman daw yung meet up. Pagka hindi ko kaya, mag-chat na lang ako. Pero sa kailangan kailangan natin pumasok. Pero kaya. Kaya yun. Siguro isang pahinga lang to. All goods na ulit tayo na to. Vitamins ito yun. Sarap. So, yun. Nasikaso ko na rin yung mga susuot ko. At meron na din akong sombrero. Ito, gagamitin ko. Okay to pag mainit. Kaysa ito yung ginagamit ko yung sombrero ko na pang alis. Wala eh. Yung sapatos ko naman, na pila. Yung pa rin. Kasi wala akong sapatos dito. Meron sana yung pantrabaho kasi mahirap yun. Mabubutas yung mga plastic dun, yung pananim. Dapat dun parang boots na goma, parang ganun. Kasi wala. So, yun lang. At nakakapagod talaga dahil yung init, tas at dire-diretso yung trabaho. Pero once na nagtatrabaho ka kasi, nag-start na kayo ng trabaho, wala eh. Alam ka namang ka dun, kumilos ka ng mabagal kasi lahat sila ganun na yung kilos. Kumbaga sasabay ka sa kanila kung paano sila magtrabaho. Kasi makikita mo yung matatanda, grabe ang bibilis kumilos. Ang bibilis magtrabaho. Grabe, napaka-solid. Siguro mga 60, 70 years old yung kasama namin. Grabe, bibilis magtrabaho. Tapos yun, yung mga may kasama kaming Vietnam, kasama kaming Mongolia, Uzbekistan. Yan. Solid lang yung experience kasi nung una nakakakaba kasi iba't ibang lahi kasama, pero nung huli, wala na, masaya na. Minsan kahit hindi kayo nagkakaintindihan, nagtatawanan na lang kayo sa pagod. Pagka gumaganon kayo, parang nagtatawanan na lang kami kasi sa pagod na. Alam namin pare-pares yung sakit ng katawan eh. Yung sakit sa likod. Gumaganon kami, Tapos tulungan din pagka nagtatrabaho. So, yun lang. Grabe, nakakapagod. Mag-aalas 10 na ata. Kailangan na natin magpahinga dahil bukas may pasok. So hindi ko na babablog yung bukas dahil na-vlog ko naman na siya ngayon. Pero iba naman yung bukas. Pero all goods na to kasi puno na rin yung memory card ko dito. At least napakita ko sa inyo. Hindi ko man na-videohan lahat. Kasi hindi tayo pwede mag-video talaga dun. Ako tinatago ko lang yung video ganun. Kumbaga sa akin sa YouTube ko naman i-upload to. At konti lang naman nanonood ng YouTube ko para lang may idea kayo. Yung mga nakasubaybay sa akin. Para may idea, pati yung pamilya ko, para alam nila yung nangyayari na ganun. Pumapasok ako sa ganung trabaho na mahirap talaga. So yun guys, hanggang dito na lang tayo. Makapahinga na rin ako. Bukas may pasok pa tayo. Pero hindi ko alam kung makakapasok ako. Pero pinirepair ko na yung mga dadalin ko once na kaya ng katawan ko. At once na all goods. Kasi ako, kaya ko, yung utak ko kaya. Pero yung katawan, kasi nung nakaraan yung unang pasok ko, hindi ako makabangon talaga. Hindi ako makabangon
Gumising ako mga 8:30 na. Nandito na yung mga Korean. Bigla na lang ako nagbihis. Kaya kasi pag di ako pumasok. Pero, ayun. Sabi nga nila, kuya, kailangan masundutan yan. Kumbaga, yung pagod, parang anahon mo ulit. Kasi pag napahinga, masakit. Sasakit na naman yung katawan mo. Parang pag nag-gym, diba? Pag nag-gym ka, dire-diretso yung buhat mo ay talagang grabe. Bukas masakit, parang hirap magsuot ng damit. Pero pag sinundutan mo, magiging parang mababawasan yung sakit hanggang sa masanay na masanay yung muscle mo. Parang ganun. So, yun lang. Grabe. Ano naman to, magiging sulit naman yung pinaghirapan ko dito. Nakikita ko magiging sulit. So, yun. Sana sana kayanin bukas. So, yun. Hanggang dito na lang yung vlog. Paalam. Papahinga na tayo. Vincent!